Magkahaba-haba man daw ng gabi, darating din ang umaga. At sa gitna ng mga kalamidad at problema sa korupsyon ng bansa, paano nga ba sasalubungin ang Pasko na may pag-asa? Pinusuhan yan sa Barangay Saksi Online. Bumuhos ang ulan nitong linggo, pero bumuhos pa rin sa EDSA Shrine ang mga nagprotesta kontra korupsyon. At sa gitna ng pagtitipon, may lumitaw sa kalangitan, isang double rainbow. Namangharian ang mga nakakita mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Base sa nakuhang impormasyon ng GMA Integrated News Research mula sa UK National Meteorological Office, nabubuo ang double rainbow kapag ang sinag ng araw ay 2 beses kung mag-reflect sa isang patak ng ulan. Marami ang naniniwalang ang rainbow ay simbolo ng pag-asa, na sa tuwing uulan, na simbolo ng pagsubok, lumilitaw ang bahaghari. Pero sa panahon ngayong mainit ang usapin ng malawakang korupsyon sa bansa at napakabahal pa ng mga bilihin, may sisilip pa kayang pag-asa? Ayon nga sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, inaasahang hindi maaabot ng Pilipinas ang economic growth target nito sa ikatlong sunod na taon ngayong 2025. Dahil daw ito sa isyu ng katiwalian na nagpababa ng kumpiyansa ng mga investor maging ng consumers. Pagsisikapan pa rin po. Especially with this kind of rallies na nangyari po, medyo maingay po, talaga po nakaka-apekto to sa ekonomiya. So, pagtutulong-tulungan po ng economic team ng Pangulo at also with the help of the people na sana maabot natin ang target. Tinanong namin ang mga kapuso online, sa dami ng isyong kinakaharap ng bansa ngayon, sasalubungin mo ba ang Pasko ng may pag-asa? Hiling ng isa, sana malampasan na ang mga problema sa bansa at managot ang mga dapat managot. Ang mayayaman lang daw ang makapagdiriwang ng Pasko. Paano naman daw ang mahihirap? Tila nawala na ng pag-asa para sa bansa ang isa pang netizen. Kung ikukumpara raw sa cancer, nasa stage 5 na raw ang sakit ng bansa. Pero may mga nananatiling positibo ang pananaw, gaya ng isang netizen na nagsabing ang buhay ay laging mayroong pag-asa. Gumawa pa rin daw ng mabuti at kapalaran na raw ang bahala sa mga taong masasama. Sabi ng isa pang netizen, hindi hadlang sa pagdiriwang ng Pasko ang mga kurakot. Kahit kapos, magiging masaya pa rin daw, basta kasama ang pamilya. Ipagpasalamat daw sa Diyos na kahit anong hirap ng buhay ay nakakaalpas pa rin dahil sa Kanya. Sabi rin ng isa pa, anumang issue ang dumating sa bansa, hindi nito mapipigilan ang sambayan ng Pilipino na ipagdiwang ang matagal ng tradisyon ng Kapaskuhan. Huli or makulong yung mga sangkot sa korupsyon. Feeling ko naman masasalubong ng mga Pinoy yung Pasko ng with hope. With hope pa rin sana kasi tao naman tayong lahat, siguro may mabuti naman po siguro sa kanilang side. Si Jesus naman yung sineselebrate ngayong Pasko, kaya sasalubungin ko pa rin yung Pasko na with hope. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.